Ako naman, nasa phase ako nung, yung parang yung exploration ng novelistic na length So, yung series. Ganun. o series na hindi magagawa sa pelikula, tingin ko. Okay. Tapos yung, may epekto ba yung binge versus take your time kung kailan ka ano? Paano ka ba manood noon ng streaming, nung magana ka pa manood? Tuloy-tuloy? Oo, pag talagang maganda yung kwento, binibinge ko siya. Pero alam ko na hindi siya ideal na way na panoorin ng isang bagay. Kasi, Parang lang siya nagiging endless consumption lang siya. Hindi mo napaprocess yung buong thing. hindi ba parang hindi pwedeng isipin na parang isang mahabang Love Diaz movie lang siya? Pwede naman, pero ang kinaibahan kasi pag kay Love Diaz, napaprocess mo Sa loob ng isang pelikula niya, napaprocess mo yung buong kwento niya. Tsaka dahil ang haba ng shots niya So, pwede mo i-process. Pero yung binge parang parang sinadya siya na ma-addict ka hanggang matapos mo ng madaling araw yung So, pagkatapos nung isang binge watch ko, parang hindi maganda yung pakiramdam ko palagi. Oo. Parang nasunog yung oras mo. Parang ang Ganun. dami mo sanang nagawang maganda sa buhay. Oo. Ayun. Ganun. Pero hindi ka makatigil no? Oo. Kaya nga... Ano yung huli mong ganyan? Shoot, hindi ko maalala. Parang last year pa ata huling nanood ng series Ano yung... ano nga ba? Anong tawag dito? Yung tumuloy-tuloy ka lang talaga. Oo. Honestly, nakalimutan ko yung title. Parang beef ata yun. Basta nag-aaway sila. Beef nga. Oo. Class Talaga? struggle siya. Oo. Ayun. Tagal na Ganun nakatagal. So, Ako yung Baby Reindeer pa yata. hindi ko napanood yun. Ay, talaga? Naku. Feeling ko magugustuhan mo yun. Sige. Ibibinge ko ba? Ang Gerald, wala kang choice Okay. Itutuloy-tuloy mo talaga siya. Yan yung tipong... Okay. Lagat tayo dyan. Kasi may pagka-bliss. Okay. Sige. Psycho kung psycho. Ano yun? Baby Reindeer. Baby Reindeer. Sige. Sa Noted. Netflix. Lakas nun. Ayun na, Ano gabi. pa ba? Tapos ang fascinating pa dito, Direk, di ba? Yung binge watch mo, kapag pinanood mo siya ulit, dahil ang bilis mo lang siyang pinanood, ang dami mong bagong nakita. Minsan ganon. Pag pero mas ginagawa ko yun sa pelikula. Okay. Oo. So, pag pelikula, may mga ibang pelikula na sa una, hindi ko siya gustong-gusto pero alam ko na gusto kong panoorin ulit. Tapos paulit-ulit ko siyang panoorin hanggang favorite ko na siya. Tapos every time na balikan ko siya, may bago akong napapansin. Ano yung kaisa-isang pelikula na feeling mo kapag ni-record, whether napanood mo sa sinehan, sa big screen, sa streaming, na-download mo sa MP3, nandyan lang sa computer mo, ano yun? Isa, hindi mo pwede mga Hindi, kaisa-isang, feeling mo na whether nakakaya o hindi. palagi akong addict ako sa Silence of the Lambs So, Talaga? hindi ko alam Silence bakit. of the Lambs talaga? Oo. Palagi ko siyang pinapanood. Tapos palagi ang may something na bago sa kanya pag pinapanood ko. So, Dahil ba ito sa direction ni... oo. Tsaka yung mga may mga tiny nuances yung mga performances na yun na minsan nasusurprise pa rin ako. Or minsan parang gusto ko lang parang nagiging comfort food na siya sa akin So, hindi ko Ano sa comfort food? May part kasi doon na fino-forward ko. alin? Yung may parang pupa. Doon? Oo, medyo na ako doon. Okay. Kasi nung napanood ko sa sine yon, parang sa Alimol pa ang sama ng projection. So parang mas nagiging grungy yung itsura ng image. Yung yung autopsy. Oo, yung autopsy. Tapos pag alis ng pupa, may Oo. nag-exhale siya. Putik. Ayan. Parang forward. Ikaw wala ka fino-forward, Rod. Wala. Ang ganda pala nung eksena doon yung parang wake. Yung kay Jodie Foster, nung Ang bata ganda. siya. Hindi ko lang napansin yung... Okay, pag nanonood ka ng pelikula versus nanonood ka ng streaming, ano yung mga hindi mo sinasadya pero napupuna mo sa mga streaming?
Streaming? Lately, actually, medyo technical eh. Parang napapansin ko na pag CJ yung background nila. Kasi dati hindi eh. Pero for some reason, pag mga Netflix, alam ko na CG. Na CG. Oo. So, ewan ko di ko lang kung ano ibig sabihin nun para sa akin. Pero, Ano nga ba ang telltale signs sa CG yung isang set? may something na hindi organic dun sa pagkakailaw, tsaka dun sa yung texture ng background. Na minsan masyado siyang soft or minsan basta masyado siyang vivid, parang ganun. Na hindi siya kulang siya ng randomness ng real life na location. Yun. Grabe. So, hindi lang pala music ang kailangan pakialaman ngayon. Hindi lang yung script. So, pati yung production design. Na-obsess ka sa ganyan. Oo. Pero ako personally, pag nanonood ako, siguro yung mga ganyang bagay, sa mga second or third watch ko, binabantayan. Yung una talagang lang ako, as an audience member. Tapos, may isang YouTube channel entirely devoted to. Tatlo silang mga post editors. Wala lang silang ibang ginagawa kundi kukuha sila ng mga pelikula, hihimayin nila, ipo-point out nila yung mga nakakatawang, yung mga sablay sa CG. Oo. Grabe siya. Ginagawa ko yun sa mga sarili kong pelikula. Okay naman pagka blue screen ng Goyo Oo. Pero siyempre, alam ko kung saan yung mga pinanampas ko na mga ganyan. Napanood ko pa ngayon, literal lang may blue screen ba? Hindi ba Alam ko yan. Oo. Sa Quezon ba, gaano karami ang blue screen? Madami-dami kasi marami kaming eksena na campaign period kasi siya eh. Ayun. Yung second half ng kwento nung 1935 election. So meron kami mga parada sa kalsada. So ang dami namin kailangan burahin. May mga kalsada kami na yung isang end nakamalaking chroma. Tapos nilagyan namin ng mga bahay-bahay yun na CG. Ayun, ganun. Ang dami namin ganun. So, masasabi mo ba na parang eksperto ka na sa period filming? I guess. hindi sadya. Parang nagkataon na natapos namin yung trilogy kung hindi ko natapos yun. Kumbaga, medyo magkamag-anak pa yung Goyo at saka yung General Luna, di ba? Ibang-iba to. Ito medyo iba siya, no? Oo. So, Commonwealth era na since we're talking production design, ano yung isang detalye na hindi mapapansin ng mga ordinary viewers, pero para sa inyo, sobrang big deal in terms of staying true to the milieu? Ano nga ba? Siguro yung kung saan nagbe-blend yung mga lumang bahay tsaka mga bago. At limitado kasi, pero yung sasakyan, yung mga sasakyan, yung sa pinaka nahirapan kami. Pero fortunately, meron pa mga nangongolekta ng mga sasakyan dito na 1920s, 1930s. So, nagamit namin. Yun, sobrang mahalaga sa amin lahat yun. Meron kaming isang eksena na CG yung sasakyan. Ang galing ng mga CG artists ngayon, buti na lang. CG yung sasakyan? Oo, ang galing, ang ganda. Kaya naalala ko tuloy si Wes Anderson. Hulaan mo anong favorite film niya of all time? Hindi ko alam. Rosemary's Baby. Ayun. Okay. Di ba yung aesthetic siya parang ang layo? Ang layo. Oo. Pero siguro, may ganun siguro talaga. May nakikita sila may nakikita ka sa silence na, ano ba yung pure horror lang ba ng silence? Yung character ni Jodie Foster? Yung atmosphere. At saka kung gaano ka buhay lahat ng characters para sa akin. So, ayun, buhay sila eh. So, pwede ko ilagay yung sarili ko sa shoes nung isa or or kay Hannibal Lecter o kay Clarice Sterling, gano'n. Ayun. For some reason naman, ako marami kong beses napanood yung Red Dragon. Ay, yung sequel. Kung tutuusin mo, parang prequel yun eh. Prequel siya, pero... Kasi yung Manhunter, in fairness, may walang budget. Pero yung Manhunter yung Red Dragon ay remake ng Manhunter. Parang ganun, oo. Parang ganun na. In 80s sa 80s talaga yun. Pero Michael Mann, tama? Yung Manhunter, yes. Ito naman ay Red Dragon, yung Rush Hour, director, Brett Ratner.
Okay, sasabihin ko sana Bryan Singer. Mali, Brett Ratner. Brent Singer yata yung Usual Suspects. Ah. Itong pelikulang Quezon covers what period to what period ng buhay ni Quezon. So sige, ano siya? Yung structure niya para siyang 4 na kwento. So meron doon na pagkatapos niyang manalo as president, meron doon na during the campaign period, tapos meron doon nung senator pa siya. Kaaway niya yung 4 na kwento na yun is basically Quezon versus someone pala. Okay. Oo. So, na-encompass niya yung away niya with Osmeña, yung away niya with Leonard Wood, yung away niya with Aguinaldo, and then pinag-away ko rin sila nung fictional character ko na si Joven Hernando. Consistent yun. Ayun. Okay. Pero bakit mo naman sabing kaaway niya si Osmeña? Bumibigay naman si Osmeña sa kanya lagi. Hindi. Well, ano sila para silang toxic na yung magjowa eh. As in, Pero ang ending, bibigay din si Sergio. Oo. So, Kaya ba si Romney kinuha? si Romney. Kaya nga si Romney. Yun. Grabe, no? Pero yung away siya na away. Pero naawa ko kay Sergio Osmeña. Medyo. Oo, parang naging siya, hindi niya ma-match yung pagka-manipulative ni Quezon eh. So, lagi siya natatalo eh. So, Ano ba to? Masyado lang siyang pure, hindi siya politician with a capital P. ang pag-characterize ni Leonard Wood sa kanya, sa libro ni Leonard Wood, he's straight as a die. Parang gano'n. So, hindi niya kaya yung mga snake oil salesman ni Manuel Quezon. 4 na phases. Ito ba talaga yung original plan of attack mo sa kwento? Or may iba ka pang naisip noon na mga anggulo? Nung panahon ng General Luna at Goyo, ang alam ko lang is for sure kasama yung campaign period. Kailangan ko ipakita yung away nila ni Aguinaldo. Yun ang unang black propaganda na classic example. So, nung nagre-research na ako, naisip ko na mukhang kailangan ko ipakita rin yung mga ibang away kasi ang kwento ni Quezon palaging although marami siya na-accomplish, palagi siyang nakatali dun sa quest niya for power. Palaging ganun. So, hindi mo maaalis yung fight for independence natin at saka yung kanyang manipulative na nature. So, komplikado. Oo eh. Oo. So, walang question na sa ganung aspect ba, kasi paano ko ba i-phrase ito? So, yung sa trilogy, yung Bayani trilogy natin, mga flawed heroes sila. Pero mukhang ito ba masasabi mo pinaka-flawed sa lahat? Oo. Siya talaga. Kasi, no? nakakagulat nga. Kahit ako mismo na nagre-research ako, nakakagulat lahat ng mga pinagagawa niya at pinagsasabi. Ang maaalala mo lang kasi institution na siya eh. Yes. May monumento sa kanya at may city siya eh. So, hindi mo na malalaman lahat ng mga nasa libro na mga nakakagulat. Oo. So, ayun. So, nung nag-start akong basahin, sabi, okay, siya na to. Siya na yung magsasarado ng trilogy. Kasi yun naman yung point namin since the start eh, na eto mga bayani, hindi para sirain yung mga bayani. It's more para i-introduce yung mga gray areas kung paano natin kinakarakterize yung mga bayani. Kasi palagi silang black and white na malinis eh. So dito sa pangatlong trilogy, you further blacken the memory of Emilio Aguinaldo. Hindi. Ganito yan. So, linawin ko lang. So, yung kasama... Ito na ba, mga taga-Cavite? Paliwanag. Kasama dun sa pag-characterize natin ng heroes, yung gray areas ng heroes. At the same time, yung gray areas ng villains na gumaganon sila. So, opposite direction. So, merong shift ng perspective kay Aguinaldo this time. Dahil ang kalaban niya si Quezon, na wala siyang kalaban-laban kay Quezon. Ayun. Pero ang ironic, nung nakita daw ni Quezon for the first time, kasi naging katapanero din si Quezon eh. No? Nung nakita niya raw itong si Aguinaldo na sa Malacanang na nakadetain, iyak daw siya. Namiyak siya. Hanep eh, no? Oo. Tapos later on. Ayun. Tapos eventually, So, tama yung description ng isang author, no? Si Stanley Carnot. That a Janus-faced giant of Philippine politics. Totoo naman. Dalawang mukha talaga. Kasi, sa lahat ng ginawa ni Quezon, ano para sa yung sabihin mo natin na, okay, dalawa. Pinakadakila, una. At pangalawa, pinaka-uncharitable, pinaka
kumbaga, pinaka-kupal move sa lahat to use today's parlance? Well, hindi ko made-deny na, I think sincere naman siya na gusto niya ipaglaban yung independence. Oo. Sincere siya doon. Pero yun yung sinasabi ko kanina, nakatali siya with his quest for power. Hindi mo matanggal yun. So, totoong napaka-noble ng cause niya, but at the same time, yung nung sino to? Sina Osmeña, yung hair horse cutting act na na-approve na. Tapos biglang, hindi, dapat ako yung magpakapanalo niyan. So, napunta sa Tidings McDuffie. So, palaging ganun. And when he was dealing with Leonard Wood, na parang alam niya na hindi pa ready for independence ang Pilipinas, pero kailangan niyang sabihin sa madla na I'm fighting for independence. Pero pagkaharap niya yung mga Amerikano, ang sasabihin niya parang, we'll get out of your way. Parang gano'n, every time. Nung nag-pull out yung Amazon, ano yung nagpatibay sa loob mo pa rin? At pakikwento nga yung okay lang ba? Yung process, yung kwento nun. Originally, nung gagawin after, kasi nung before pandemic, sinushoot namin yung Darna. Tapos, ideally, pagkatapos ng Darna, diretso na sa Quezon. Pero nag-pandemic, hindi natapos yung Darna, nagsara yung ABS, and nawala ng funds for Quezon. Tapos, eventually, Amazon stepped in. Pero pinarewrite nila yung script. Pero medyo masyadong komplikado yung unang version. Parang gano'n. Which is, agree naman ako. Agree ako actually. Hindi itong kinikwento mo ngayon? Hindi. Actually, natuwa ako na nagkaroon ako ng chance na ulitin siya. Para lang mas mapalinaw ko pa yung kwento. Ayun, so nirewrite ko, tapos gustong-gusto nila yung script. Pero nagsarado naman yung Amazon. Yung Amazon, yung Southeast Asia na division, nagsara. So, Sila Quark. Ayun. Hello, Quark. Ayun. So, nung nagsara sila, bumalik ako dun sa dating mindset ko bago namin ginawa yung Luna. Kasi nung Luna, nung pagkasulat, nung nare-write ko yung script, sabi ko, hindi ako makakahanap ng pera dito. So, might as well, itabi ko na lang to at kalimutan. Tapos mag-isip na lang ako ng ibang project. So, ganun din yung nangyari sa Quezon. Nung nagsara yung Amazon, sabi ko, hindi na makakahanap ng pera dito. Okay na, dyan na yan. Baka hindi ko na matapos yung trilogy, tinanggap ko na. Ayun. Tapos, eventually, like dun sa Luna, one day, tumawag na lang sina Daphne, yung president ng TBA. Tapos sabi nila, ito na, meron na. Bakit hindi mo naman inalok sa kanila? Alam mo namang long-time collaborators mo Hindi, ngayon. ano pa rin yun, with TBA pa rin siya. Okay. In collaboration with TBA. So, ganun. So, pinakawalan ko na siya. And then one day, tumawag si Daph. Sabi niya, may pera na for Quezon. Gulat na lang ako. Tapos, Astig. Okay. Si Jericho Rosales, ang first choice mo talaga? Hindi, si TJ Trinidad yung nakatali na talaga dati pa. Tisoy. Kamukha niya si Quezon. Pero nag-back out si TJ kasi may trabaho na siya sa aviation at hindi niya pwedeng... hindi niya pwedeng iwanan. Piloto. Hindi siya piloto, parang may minamanage siya na something. Mataas yung position niya doon. So, nag-usap naman kami, sabi niya, hindi pwede kasi may pamilya siya, kailangan niyang, alam mo yun. Tapos, medyo ansama nga ng loob niya kasi gusto talaga niyang gawin. Sabi ko, ako ngayon naiinggit sa'yo kasi ang laki ng pera sa trabaho mo. Hawig niya nga si Kim. Pero, ayun, so tatanggap naman namin agad. Tapos, automatic Pag back-out niya, bigla ko lang naisip, si Jericho. Siya na. Kasi, yung pagkakasulat namin ng script at pagka-characterize namin kay Quezon, kailangan ko ng high energy na person. With TJ, iba yung magiging atake niya and I think mapupull off niya yan. Pero, mas niya yung energy niyan. Oo, pero I think kaya niya. Kasi napanood ko siya sa mga ibang pelikula na high energy din siya. So I think masusurprise tayong lahat sana kung si TJ. Pero nung wala na si TJ, si Eko agad yung lumitaw sa utak ko. Kasi yung energy ni Eko, yun na yun nasa page ng script May angas. May angas. Tsaka yung Performer, di ba? Risk taker siya So pag binigay mo sa kanya yung eksena, ang dami niyang pwedeng gawin na nakakagulat Tumanggi ba noong una? Hindi. Pag tinawagan ko siya, tapos sabi ko, gusto mo bang maging Manuel Quezon? Nag-yes agad siya. Sabi ko, teka, basahin mo muna yung script. Baka di mo gusto. Yun. Tapos, yun na. Go na agad.
May tinabi niya yung mga ibang project niya. Ngayon ko lang naisip, yung punyeta na naging trademark ng General Luna, mas pasok kay Quezon yun eh. Palamara si Quezon. So, medyo matiga na kaming rated R sa dahil kakamura yun. Napakita rin dito na si Quezon ay naging katipunero. Briefly. Briefly, oo. Mostly, nag-start yung kwento na nung pag-surrender niya. Which is, dun din natapos yung Goyo. Nag-surrender si Quezon, tapos minute niya si Aguinaldo. Sinama mo ba yung eksena na yung na-accuse daw siya supposedly ng rape? Tapos, Well, basta... ang mukhang to, manggagahasa. Nandun yun, kasi hindi pwedeng hindi isama. Pag nabasa mo yun sa libro, parang, wow. Di ba? Oo. Ayun. Pero nandun siya, in a way, pinasok namin. Until the end siya ay ang impression kasi ng marami nung namatay siya, napaka-uncharitable na sana mamamatay. Alam mo, mamamatay ka na, bigay mo na kay sa vice president mo. Total, more than 8 years ka na nagsiserve, di ba? Parang, sa tingin mo ba, uncharitable act yun on his part? Hindi siya paraya. At si Sergio Osmeña ay, constitutionally, I'm entitled to that. Uncharitable. I would say na consistent with his character. Sabagay. Consistent yun. Kasi palagi niyang pinapangako na na pagkatapos ng term niya, si Osmeña na yung papalit. Ganun. Pero nagkaroon siya ng magandang excuse dahil World War II. So, kailangan ko i-extend. Suspended. Yun. Do you think he was betrayed by America? Betrayed? I wouldn't know. Kasi early on pa lang as a lawyer and as governor, ang sinasabi niya na sa Americans is the Philippine Assembly is yours, body and soul. Sinabi niya yan. And I'm sure tinulungan siya ng mga Amerikano para manalo and magkaroon ng yun. Okay, ang mga Gen Zs ngayon, they only know Quezon as the guy on the 20 peso bill, after whom the city was named. How can you make daw the Gen Z care about Manuel Quezon? At kung may TikTok daw si Quezon, ano maging content niya? At kung buhay si Quezon ngayong 2025 amid all the flood control mess, maliban sa sisigaw ng punyeta, ano gagawin niya? Well, ano yung first question? How to make Quezon Relevant. Maliban Ah. sa 20 pesos na ngayon coins na nga lang halos. Yeah. Ang style naman ng buong trilogy kasi parang tinatry naming mag-draw ng parallels between the past and the present. Kasi yun yung kahinaan natin as sa history, yung appreciation ng history. Naku, Diyos ko. Hindi natin makita kung ano yung connection ng nakaraan sa kasalukuyan. So, yun yung style namin ever since. And dito sa Quezon, I think, lalo na sa mga nangyayari ngayon, mas malinaw yung parallelisms. Kasi kung ano yung nangyayari ngayon, yun din yung nangyayari dati. Kung paano sila mag-away ngayon, ganun din dati. So, siguro mas may finesse lang dati. Kasi uso pa yung pagiging gentleman and stuff. Pero tinanim nila lahat yung seeds ng kung paano gumalaw yung mga tao ngayon. So, Template siya. oo, template talaga siya. So, I think pag napanood ng mga tao, makikita, marirealize nila yun. Yun yung parang pinaka-theory ko. Yun. So, I think the story itself will carry all of that, yung relevance. And makikita, ma-appreciate naman ng audience. I'm hoping na yun. Feeling ko, si Quezon being the crafty technician that he is, isang buwan lang itong problemang to, yung mga kailangang mawala na. Yeah. I mean, hindi in the Duterte sense of the word. May gagawin sa mga maneuvers na, Well, as to that TikTok question, siguro hindi siya magkakaroon ng account pero he'll have troll farms probably. yes, Ayun. di ba? Yun, sa Quezon. Yun. Quezon May mismo. troll farms May yun. troll farms. Yun. Babasagin yung mga TikTok ng iba. Yun. Ano yung isa? May isa pa Kung buhay siya ngayon, yan. Nako, hindi ko alam paano sagutin yan. Yun ang feeling ko. Mawawala lahat ng problemang yan. Hindi kasi meron siyang authoritarian tendency. Kaya nga.
So, I don't know if benevolent dictator style or feeling ko hindi. Feeling ko, I don't know. Paano mo ilalagay yung tao nagtanim ng lahat na to sa present day? Baka, Kunyari lang, nagkaroon pagkakataon na may pagkakataon ka na hindi mo na kailangan mag-stop lang sa trilogy. Quartet na siya. okay. Anong pwede mong isunod? Medyo ano yun eh. Medyo hindi pa ako malayang sabihin lahat. Pero meron akong, hindi naman ako magno-know sa future historical films. So, madami akong pwedeng, naisip na pwedeng gawin. Ayoko munang banggitin lahat. Pero I have ideas for certain presidents also. Or one president. And another senator. Ayun. Parang alam ko na yan. Hindi pa. Hindi pa. Senador tsaka presidente. Oo. Magkaibang tao yan. Okay. Magkaibang tao. Mahaba yan. Namatay ba tong senador na to? Di ba sa magkaibang ano sila? Magkahiwalay. Yun. Pero depende. Kasi again, itong mga bagay na to, bigla na lang nangyayari eh. So, o baka hindi mangyari. So, tignan natin. Hopefully, successful enough yung Quezon para ganahan pa si Daphne na mag-produce. Maganda airplane heist movie. Magsaysay. Pwede. Pwede siyang May joker pala sa or spy thriller bilang may Diba? ties siya with the CIA. CIA. Oo. Ayun, gano'n. Niyari sa mangga, no? Kunyari, ganun yung premise mo. Ayun. Or Osmeña. Kung game pa si Romney, pwede. Feeling ko mas ano yung Osmeña, autumnal eh. Pero ang ikli ng term niya eh. Oh, Di ba? Tapos biglang si Rojas agad yung pumalit sa kanya. So, Pero yun talaga, kinanaro ni MacArthur kasi. Parang ayaw siya ni MacArthur. Mas gusto niya yung Rojas na parang reminds him of the old yeah. boy. protege ni Quezon. So, Pero tingnan mo sa Amerika, wala pang gumagawa ng biopic kay MacArthur.